sa 5,681. Ang espiritual na bundok ay ginawa mula sa hindi mabilang na mahiwagang mga inscription. Pumikit si James at inalala ang senaryo mula sa Halcyon Road. Sa isip niya, diretso siyang nakatayo sa harap ng lalaking nakaputing roba. Kitang-kita niya ang hitsura ng lalaki. Dahan-dahan niyang idinikit ang walang laman, at ilang mahiwagang inscription ang lumitaw mula sa kanyang mga daliri upang bumuo ng isang makapangyarihang landas. Ang oras ay nagsimulang bumalik, at ang iba't ibang mga sandali ng mga buhay na nilalang na lumilitaw sa lugar ay kumislap sa kanyang mga mata. Maya-maya pa, nakita na ni James ang lalaking naka-white robe. Mabilis niyang itinigil ang pagbabalik ng oras. Maraming makapangyarihang tao ang nasa paglilinang sa espiritual na bundok. Samantala, makikita ang isang lalaki na umaakyat sa espiritual na bundok. Siya ba iyon? Tinitigan ni James ang lalaki. Oo, siya iyon. Kumpiyansa na tumango si Hershaya. Sige, bahagyang tumango si James, saka nagpatuloy sa paggamit ng kanyang path powers. Kinuha niya ang mga sigaw sa loob ng lugar at pinagsama ang mga ito. Matapos magsanib ang mga sigal, ang lahat ng nangyari sa nakaraan ay nagsimulang mag-flash sa kanyang mga mata. Naglakbay si James sa ilog ng panahon at nakarating sa malayong nakaraan. Unti-unting dumami ang mga tao, at hindi bababa sa 1,000 tao ang nagtipon sa lugar na naglilinang. Sa pagkakataong iyon, biglang may sumulpot na lalaki sa lugar. Tumayo si James sa tapat ng lalaki. Sa kasamaang palad, hindi niya magawang makipag-ugnayan sa lalaki. Kung tutuusin, hindi pa talaga siya nakabalik sa nakaraan, at lahat ng nasa paligid niya ay replay lang ng mga nakaraang pangyayari. Logically, dapat marinig ni James ang usapan nila. Gayunpaman, wala siyang narinig o naiintindihan man lang ang kanilang sinasabi sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang mga labi. Kumunot ang noo ni James at nagmura, dahil ba sa karma? Ang kanilang mga pag-uusap ba ay naglalaman ng mahalagang impormasyon na makaakit ng karma? Kailangan kong malaman kung ano ang sinasabi nila. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng ilang karma inscriptions. Pagkatapos, nawala sila sa paligid. Naramdaman agad ni Hershaya ang karma power na umuusbong sa lugar. Kahit na siya ay nasa ika-5 yugto ng Transcendental Bliss rank, pinilit niyang tiisin ang lakas ng pagdurog. She shouted frantically, "Baliw ka ba?" Ang kanilang mga pag-uusap ay nagtataglay ng mahusay na impormasyon, kaya't ang karma path ay pumipigil sa atin na marinig ang mga ito. Gayunpaman, sinusubukan mong ipasok ang kanilang mga pag-uusap gamit ang karma path. Naramdaman ni James ang malakas na karma na umuusbong sa kanilang paligid. Kahit na nilinang niya ang karma path at may pagtutol dito, nahirapan siyang labanan. Umalis ka. Hindi mo kakayanin, mabilis na payo ni James. Sige. Atras muna ako. Pumayag naman si Hershaya at mabilis na umalis. Naiwan si James sa lugar. Pagkatapos niyang i-activate ang karma path, sa wakas ay narinig niyang nagsalita ang lalaking nakasuot ng puting roba. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay humarap sa isang matandang lalaki at nagtanong, ano ang kanilang pinagmulan, Ginoo? Bagamat nanunood lamang si James ng libangan ng mga nakaraang kaganapan, naramdaman niyang nasa years 1 rank ang lalaking nakasuot ng puting damit. Ang matandang lalaki ay mahinahong nakaupo sa ibabaw ng espiritual na bundok sa isang lotus na posisyon. Tumingin siya sa lalaking nakasuot ng puting damit at sinabing, "Iwasan mo silang pukawin kung kaya mo." Galit na sinabi ng lalaking nakasuot ng puti, "Wala akong intensyon na pukawin sila." Bigla silang sumulpot, gustong dumaan sa Halcyon Road at pumasok sa ating mundo. Palaging tandaan, ang madilim na mundo ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking pag-iral. Sa dulo ng Halcyon Road ay mas malakas at mas primitive na mundo. Hindi mabilang na mga powerhouse ang umiiral doon. Nagtatakang tanong ng lalaking nakasuot ng puti, "Ha? Ano ang lampas sa Halcyon Road? May misteryosong mundo dyan. Kanina pa ako nakapunta doon." Gayunpaman, ito ay saglit lamang. Sa sandaling tumuntong ako sa mundong iyon, napilitan akong umatras sa madilim na mundo. Ang mga sugat ko noon ay hindi pa nakaka-recover hanggang ngayon. Habang nakikinig si James sa usapan nila, lalong lumakas ang karma na naakit niya sa sarili. Boom!
Ang espasyo ay biglang nabasag na parang salamin at gumuho sa isang kisap mata. Nakaranas ng backlash si James. Dumura siya ng isang bibig ng dugo at bumagsak sa lupa. Ang karma power ay nasugatan ng kanyang katawan, at siya ay nabasa sa dugo. Nahihirapang umakyat si James mula sa lupa at umupo sa isang lotus position. Pagkatapos, nagsimula siyang sumipsip at pinuhin ng karma power. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi naging epektibo. Ang tanging pagpipilian niya ay ilipat ang karma power na nahawahan niya sa isang maliit na espasyo at isara ito. Nagawa na niya ito noon, kaya tinatakan niya ang mga ito. Napakalakas ng karma na naakit niya. Ito ay sapat na upang ibagsak ang isang powerhouse sa ikalimang yugto ng Transcendental Bliss rank kung ito ay ilalabas. Matapos mabuklod ang karma power, sinimulan ni James na gamutin ang kanyang mga sugat. Hindi nagtagal, naka-recover na siya. Umakyat si James mula sa lupa, pinagmasdan ang walang laman na espiritual na bundok, at bumulong-bulong, ang karma na naaakit ay masyadong makapangyarihan. Ito ay bumagsak dahil ito ay higit pa sa kaya kong kontrolin. Kaagad pagkatapos, umupo muli si James sa lupa. Habang naglalakbay siya sa nakaraan, naitala niya ang ilang katangian ng lalaki. Sa kanyang husay sa paths, mahahanap niya ang lalaki at malutas ang katotohanan. Ipinatawag ni James ang ilang mga inscription at tinipon ang mga ito upang bumuo ng extrapolation formation. Ang extrapolation formation ay mabilis na umikot, at ang mga mahiwagang kapangyarihan ay tumagos sa hangin. Maya-maya, bumungad sa harap ng mga mata ni James ang ilang malabong senaryo. Bigla itong huminto. Nalipat sa isip ni James ang eksena. Ang Hallowed Zone. Tinukoy ni James ang lugar. Isa ito sa 10 Forbidden Zone ng Dark World. Nagkataon, dito rin siya unang dumating sa panahon ng Ancestors. Nakalink ba ang lalaking nakasuot ng puti sa Hallowed Zone? Ungol ni James. Ikinalat niya ang extrapolation formation, tumayo, at umalis sa banal na lugar ng human race. Naghintay si Hershey sa labas sa isang lotus na posisyon. Habang naghihintay, sinubukan niyang i-neutralize ang karma na nahawahan niya. Bagamat nakaalis na siya kaagad, nahawa pa rin siya. Hindi naging madali para sa kanya ang pagtanggal ng karma power. Hindi pa ganap na niresolve ni Hershey ang karma, kahit na umalis na si James sa banal na lugar. Sa kabutihang palad, nagawa niyang sugpuin ito at maiwasang magdulot ng malaking pinsala. Nang makitang lumitaw si James, tumayo si Hershey at nagtanong, paano ito nangyari? Bahagyang tumango si James at sinabing, nahanap ko na siya. Nasa Hallowed Zone siya, ang HR Zone. Kumunot ang noo ni Hershey, pagkatapos ay sinabi, ang ibig mong sabihin ay ang lugar kung saan ang isang powerhouse sa Years 1 rank ay nagselyado ng kanyang sarili. Bagaman halos hindi gumagalaw si Hershey sa labas ng mundo, ang mga alingaw tungkol sa Hallowed Zone ay nakarating sa kanyang mga tainga. Oo. Tingnan natin ang lugar. Tumango si James, saka naglakad palayo. Samantala, ang pinuno ng Hagios, ang dakilang elder, at ilang mahahalagang matatanda, ay magkasamang naghihintay. Sabay na lumabas sina James at Hershey. Saan napunta ang karma na naakit mo? Tanong ni Hershey. I sealed it away, nakangiting sagot ni James. Ha! Nagulat si Hershey. Sa sandaling iyon, lumapit si Landry at nakangiting nagtanong, kumusta, James? Nakakita ka ba ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon? Sino ang lalaking lumitaw sa Halcyon Road? Sagot ni James, wala pa akong sagot. Gayunpaman, nalaman kong may kaugnayan siya sa Hallowed Zone. Nagpaplano kaming pumunta doon at mag-imbestiga. Ang HR Zone. Nagulat ang mga powerhouse ng Hagios sect sa mga salita ni James. Naturally, alam nila ang tungkol sa Hallowed Zone. Oo. Aalis na kami, sagot ni James saka umalis. Sumunod naman si Hershey sa likuran niya. Ang dalawa ay umalis sa Hagios sect at sumugod sa Hallowed Zone. Ang Hallowed Zone ay matatagpuan sa loob ng Ancestors. Kahit na ito ay malayo, ang distansya ay wala para sa isang powerhouse tulad ni James. Maaaring dumating siya sa loob ng ilang segundo. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa labas ng Hallowed Zone. Sa labas ng Hallowed Zone ay isang desyerto at nakakatakot na lugar.
Ang paligid ay gumuho at nabalot ng itim na ambon. Humakbang pasulong si James at huminto sa labas ng pormasayon ng Howler Zone. Naalala niya ang pagkakabuo noong dumating siya sa panahon ng Anserlos. Noon, sinubukan niyang i-decipher ang formation. Gayunpaman, ang mga inscription na ginamit upang i-set up ito ay hindi pamilyar sa kanya. Kahit na sa tulong ng mga primitive na inscription ng human race, hindi niya maintindihan ang mga ito. Napatitig si James sa pormasayon na nasa harapan niya. Muli, siya ay nasa HR zone. Ngayong pinagkadalubhasaan at nakuha na niya ang mga primitive na inscription ng mga pangunahing puwersa ng madilim na mundo, ang pagbuo ay hindi na isang mahirap na hamon para sa kanya. Lumingon siya kay Hershaya at nagtanong, maaari mo bang maunawaan ang pormasayon na ito? Saglit itong pinagmasdan ni Hershaya, umiling, at sinabing, masyadong komplikado. Hindi ko maintindihan. Kaya mo ba? Hindi ko rin maintindihan. Gayunpaman, hindi ito magiging mahirap na maunawaan ang pagbuo. Ngumiti si James, saka umupo sa lupa. Sinimulan niyang pag-aralan ang mga inscription sa pagbuo. Nabigo si James na i-convert ang mga inscription sa pagbuo sa mas simpleng mga anyo noong nakaraang pagkakataon. Kaya, hindi siya gumamit ng mga primitive na inscription upang maintindihan ang pagbuo sa pagkakataong ito. Ang pagbuo ng mga inscription ay binubuo ng isang walang katulad na powerhouse, at ang mga ito ay mga buhay na hindi kabilang sa isang landas ng mga landas ng langit at lupa. Kinailangan ni James na umasa sa kanyang mga kakayahan sa pag-unawa at pag-aralan ang pagbuo. Kahit na ang mga inscription ay nilikha ng isang powerhouse, ginawa pa rin ang mga ito gamit ang iba't ibang umiiral na mga inscription bilang kanilang pundasyon. Sa makatuwid, ang ilang mga pagkakatulad ay maaaring makita sa maingat na pagsusuri. Sa sapat na panahon, mauunawaan din sila ni James. Nag-set up si James ng time formation at pagkatapos ay pinag-aralan ang mga inscription. Matapos matagumpay na matutunan ang unang inscription, lumipat siya sa susunod. Di nagtagal, nakakita siya ng pagkakatulad sa pagitan nila, at naging mas madali ang proseso. Araw-araw, nakatuon si James sa pag-aaral ng pagbuo ng mga inscription. Sa loob ng formation, nawalan ng perception si James sa oras. Bigla siyang tumayo at dispersed ang time formation. Ito ay isang tagumpay. Tinitigan siya ni Hershaya, nagulat, at sinabing, nakakagulat ka, guro. 10,000 taon lang ang kailangan mo para maintindihan ang ganoong malalim na pormasayon. Kalmadong sagot ni James, 10,000 years na sa labas. Mas matagal akong gumugol sa time formation. Naglakad siya pasulong, iniunat ang kanyang kamay, at marahang hinawakan ang pormasayon. Isang crack ang lumitaw sa formation. Kalmadong dumaan si James sa gap at pumasok sa Howler Zone. Mabilis siyang sinundan ni Hershaya. Matapos makapasok sa Howler Zone, mabilis na umabant si James. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang espiritual na bundok sa loob ng pangunahing rehiyon. Ang espiritual na bundok ay kakaibang baog. Ito ay walang mga halaman, at ang mga itim na aura ay patuloy na inilalabas mula sa paligid. Ang aura ay tumaas sa kalangitan at binalot ang lugar sa madilim na kadiliman. Si James ay nakapunta sa Howler Zone dati. Gayunpaman, siya ay itinapon sa labas ng pormasayon bago maabot ang tuktok. Iba talaga ang mood niya sa pagkakataong ito. Kumunot ang noo ni Hershaya at nagtanong, ito ba ang tamang lugar? Iyan ba ang powerhouse sa bundok na ito? Bakit nakakatakot ang aura dito? Kahit ako ay nakakaramdam ng discomfort sa pagpunta lang dito. Tara na at tingnan natin, sagot ni James, na maingat na lumapit sa espiritual na bundok. Hindi nagtagal, nakarating siya sa tuktok ng espiritual na bundok. Isang lalaki ang makikitang nakaupo sa ibabaw ng bundok. Magulo ang buhok niya at guti-guti na damit. Bawat pulgada ng kanyang katawan ay natatakpan ng mga nahawaang sugat. Humarap sa lalaki sina James at Hershaya. Dahan-daang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, ipinakita ang kanyang mapupulang mga mata. Napaatras ng ilang hakbang sina James at Hershaya. Nakarating ka na. Paos na boses ang lalaki. Oo. Tumango si James, pagkatapos ay nagtanong, mukhang alam mong sasama ako. Inaasahan kita. Alam kong ikaw yun noong una kang nagpakita rito.
Habang nagsasalita ay nagbago ang anyo at aura ng lalaki. Wala na ang bagbog na lalaki. Ngayon, isa na siyang gwapong lalaki na may magandang aura. Ito ang taong lumaban sa mahiwagang anino sa Halcyon Road, naisip ni James. Tumingin ang lalaki kay James at sinabing, alam ko kung bakit ka nandito. Gayunpaman, hindi pa ito isang bagay na dapat mong malaman. Dapat kang tumuon sa pagpatay sa buhay na nilalang na dumating sa panahong ito kasama mo. Ang mga gawain sa panahong ito ay wala sa iyong pag-aalala. Hindi mo mababago ang kasaysayan, at wala ka ring lakas na gawin iyon. Ang layunin ni James ay alamin kung ano ang nasa dulo ng Halcyon Road. Gusto niyang malaman kung anong uri ng mundo ang umiral sa labas ng Halcyon Road. Nakita ni James ang pag-uusap ng lalaking nakaputing damit at ng matandang lalaki. Kaya, nagkaroon siya ng malabong larawan ng sitwasyon. Sa kasamaang palad, hindi siya pinayagang marinig ang mga detalye. Walang pag-aalinlangan, diretsyong tanong ni James, gusto kong malaman pa kung ano ang nasa dulo ng Halcyon Road, sir. Ano ang pinagmula ng kakaibang anino? Ano nga ba ang misteryosong bituin? Sinabi ko na sa iyo. Ito ang mga bagay na hindi mo pa dapat malaman. Ang iyong layunin ay patayin si Xavion at alisin ang mga variable na nabuo sa kanyang pagdating. Tungkol naman sa iba, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Kinawayan ng lalaki ang kanyang kamay. Isang malakas na puwersa ang lumitaw, na nagpadala kina James at Hershey sa malayo. Kahit makapangyarihan sina James at Hershey, hindi nila napigilan ang biglaang pag-atake ng lalaki. Di nagtagal pagkatapos na tamaan ng puwersa, natagpuan nila ang kanilang sarili sa labas ng Hollier Zone. Tumingin si Hershey kay James, nagkibit balikat, at sinabing, dumating kami para sa wala. Wala kaming nakuhang impormasyon mula sa kanya. Kalimutan mo na. Ang lahat ay nakasalalay sa kapalaran. Si James ay hindi nagpumilit na malaman ang mga bagay. Pakiramdam niya ay may mga dahilan ng lalaking nakaputing damit kung bakit ayaw niyang sabihin sa kanya ang totoo. Kaya naman, nagpa siya si James na tumutok muna sa pagpatay kay Xavion. Gayunpaman, makapangyarihan si Xavion. Nakapasok na siya sa ikalimang yugto ng Transcendental Bliss rank. Bagamat nakahanap na si James ng paraan para kontrahin ang Obsidian Body, hindi magiging madali ang pagpatay kay Xavion. Gayunpaman, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong patayin si Xavion. Tumingin sa kanya si Hershey at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bumalik na tayo, sagot ni James, saka umalis. Sa susunod na sandali, nakabalik na siya sa Hagio Sect. Sa Hagio Sect, isang espesyal na espiritual na bundok ang pag-aari ni James. Ang ibang mga alagad ay hindi pinahintulutang makapasok sa espiritual na bundok. Pagkatapos bumalik sa Hagio Sect, bumalik si James sa espiritual na bundok. Naupo siya sa isang pader ng patio at nakatitig sa malayo ng walang pag-iisip. Master, isang mabalahibong boses ang tumawag mula sa ibaba niya. Ibinaba ni James ang kanyang ulo, tumingin kay Hershey sa loob ng courtyard, at nagtanong, gaano katagal bago ka makapasok sa ika-6 na yugto ng Transcendental Bliss rank? Umiling si Hershey at sumagot, napaka-espesyal ng Transcendental Bliss rank. Sa pamamagitan ng isang mahusay na kakayahan sa pag-unawa at sapat na karanasan, ang isa ay gagawa ng mga pambihirang tagumpay. Ang Transcendental Bliss rank ay mas komplikado. Maaaring makapasok ang isang tao sa ranggo pagkatapos ng biglaang paliwanag, ngunit posible ring sumubok habang buhay ngunit nabigo pa rin. In short, hindi ko masagot ang tanong mo. Kumunot ang noo ni James at sinabing, tuturuan kita kung paano linangin ang Obsidian Body. Dapat mong subukang matuto at makabisado ito. Agad na lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Hershey. Ipinatawag ni James ang mga inscription upang i-neutralize ang Obsidian Body at pagkatapos ay ipinaliwanag ito kay Hershey. Nagsimula siya mula sa mga pangunahing kaalaman, pagkatapos ay unti-unting itinuro sa kanya kung paano ay convert ang mga inscription sa isang supernatural na kapangyarihan. Matapos ipaliwanag ang lahat, sinabi ni James, sige, maaari kang pumunta sa pag-iisa upang malaman ito. Papasok din ako sa pag-iisa para subukang makapasok sa Transcendental Bliss rank. Pagkatapos, papatayin ko si Xavion at aalis sa panahong ito.
Sige, walang pagtutol si Hershaya. Kinuha niya ang mga inscription na ibinigay ni James at nagtungo sa likuran ng espiritual na bundok. Pagkatapos, pumasok siya sa pag-iisa. Nag-set up din si James ng time formation, naghahanda na pumasok sa Transcendental Bliss Ramp. Biglang sumulpot si Landry sa looban. Anong mali? Tanong ni James. Narinig kong may nangyari sa Seraphic Sect, sabi ni Landry na nakakunot ang noo. Oo. Tinitigan siya ni James. Ipinaliwanag ni Landry, ang Seraphic Sect ay sinalakay at inookupahan. Tumakas si Zizel na may mga pinsala at pumunta sa amin para humingi ng tulong. Bago pumasok si James sa pag-iisa, nagpakita si Landry na may dalang masamang balita. Matapos salakayin ang Seraphic Sect, ang kanilang pinuno, si Zizel, ay tumakas patungo sa Hagios Sect na may mga pinsala. Ang Moro Sect ba iyon? Tanong ni James na nakakunot ang noo. Oo, bahagyang tumanggo si Landry. Nasaan si Zizel ngayon? Nasa main hall siya. Sige. Pupuntahan ko siya. Nagmamadaling pumunta si James sa main hall. Pagdating niya, marami na sa mga matatanda ng sekta ang natipon na. Isang babaeng sugatan ang nakaupo sa loob ng main hall. Magulo ang kanyang buhok, at ang kanyang puting damit ay nabahira ng pula. Siya ay tumingin sa isang kakilakilabot na estado at mukhang hindi katulad ng isang walang katulad na powerhouse. Pumasok si Landry sa main hall at umupo sa harap nito. Umupo, ikinumpas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang mga upuan sa buong main hall. Umupo si James at sinilip si Zizel. Malubhang nasugatan siya, at mahina ang aura niya. Pagkatapos suriin ang kanyang kondisyon, tinanong niya, si Xavion ba ay mula sa Moro Sect? Gulat na tanong ni Zizel, Xavion. Ang Moro Sect. Don't tell me si Xavion ang nasa likod ng Moro Sect. Tumango si James at sumagot, yes, unfortunately. Nang pumunta ako sa Halcyon Road, nakipag-away ako sa kanya. Nasa ikalimang yugto na siya ng Transcendental Bliss Rank. With the addition of his obsidian body, makapangyarihan talaga siya. Kung ang mga nakatagong powerhouse ay hindi kumikilos, siya ay halos hindi magagapi. Hindi ko alam, mahinang sabi ni Zizel, tinalakay talaga tayo ng Moro Sect, pero hindi ko nakita si Xavion. Hindi siya nagpakita. Itinaas ni Zizel ang kanyang ulo, tumingin kay Landry, at sinabing, kailangan mo akong tulungan. Ang Moro Sect ay walang batas. Inatake nila ang sekta ko at hahabulin nila ang ibang puwersa. Nagsimula na sila ng madugong digmaan sa Anserlos at Dark World. Ang Hagios Sect ay dapat sumulong at mamuno sa sitwasyon. Tumingin si Landry kay James at nagtanong, ano sa palagay mo, Mr. Hayden? Gusto ni James na tanggalin si Xavion at lisanin ang Anserlos era. Gayunpaman, hindi siya sapat na malakas. Walang magawa siyang sumagot, paano ko malalaman ang gagawin? Wala pa ako sa Transcendental Bliss Rank. Ang Xavion ay nasa ikalimang yugto na ng Transcendental Bliss Rank. Hindi ako kapares sa kanya. Isipin mo ito sa iyong sarili. Pupunta ako sa pag-iisa. Nag-iwan ng ilang salita si James at umalis. Mabilis na tumayo si Zizel, sumugod sa harap ni James, at hamarang sa daraanan niya. Hindi ka pwedeng umalis. Bakit? Tumingin si James sa kanya. Sagot ni Zizel, dinala mo si Xavion dito, kaya dapat mo siyang harapin. Dapat alam mo na kung paano ko kontrahin ang kanyang obsidian body. Kung hindi, hindi mo siya hahabulin in the first place. Haha, tumawa si James at sinabi, nakialam ka noong papatayin ko na siya. Kung hindi ka masyadong maingay, naiwasan sana ang mga bagay na ito. Napakaraming inosenteng buhay ang nawala dahil sa iyo. Napayuko si Zizel sa hiya at sinabing, I was wrong. Kinuha ng Moro Sect ang aking sekta at nakulong ang aking mga miyembro. Kung hindi ka tumulong, mamamatay sila. Sinabi ko lang sa iyo na hindi ko siya mapapatay ngayon. Kailangan kong pumunta sa pag-iisa. Mag-uusap tayo pagkatapos ko. Tumalikod na si James at lumabas ng main hall. Bago tuluyang mawala, nag-iwan siya ng babala. Huwag mo akong istorbohin. Nagtitigan ang mga kapangyarihan ng Hagios Sect sa isa't isa, ganap na nawawala.
Itinaas ng dakilang elder ang kanyang ulo at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon, Sir Landry? Saglit na nag-isip si Landry, saka sumagot, kahit walang gagawin si James tungkol dito, hindi natin pwedeng baliwalain ang bagay na ito. Anyayahan kaagad ang pinakamalakas na magsasaka sa aming sekta upang talakayin kung paano haharapin ang Moro sect. Nagtago sila sa dilim noon, at hindi namin sila mahanap. Ngayong nagkusa na sila na ipakita ang kanilang sarili, ito na ang perpektong pagkakataon para maalis ang mga ito ng sabay-sabay. Naiintindihan. Mabilis na isinagawa ng Great Elder ang utos, nagpadala ng mga imbitasyon sa iba't ibang sekta at lahi ng Anserlos at Dark World. Kasabay nito, isang lalaking nakaitim na robo ang malayang nakaupo sa pangunahing bulwagan ng Seraphic sect. Nakangiti siya habang nakikinig sa kanyang nasasakupan. Ang isa pang lalaking nakasuot ng itim na damit ay lumuhad sa lupa at nagulat, Sir, ang leader ng Seraphic sect na si Zizel, ay tumakas sa Hagio sect. Ang mga imbitasyon ay ipinadala sa iba't ibang mga powerhouse upang magtipon para sa isang pulong. Ngumiti si Xavion at sinabing, good. Oras na para sirain ang mga powerhouse ng Dark World. Pagkatapos nito, matatapos na ang aking misyon, at maipapakilala ako ng aking Panginoon sa isang mas maunlad na mundo para sumapi sa isang mas malakas na sekta. Matapos maging alagad ng misteryosong powerhouse si Xavion, marami siyang natutunan tungkol sa malawak na mundo sa labas ng Dark World. Hinangad niyang pumasok sa maunlad na mundo at ipamalas ang kanyang pinakamalaking potensyal. Ang pagiging pinakamalakas sa Dark World ay hindi na niya pangarap. Sa halip, gusto niyang maging Panginoon ng lahat ng kaharian. I-relay mo ang order ko. Kapag ang mga powerhouse ng iba't ibang lahi ay tumungo sa Anserlos World, magpadala ng mga tropa sa kanilang punong tanggapan at patayin ang lahat. Oo, sir. Tumayo ang subordinate at mabilis na lumabas ng hall. Wait, pinigilan siya ni Xavion. Lumingon ang lalaki at nagtanong, may iba pa ba, Ginoo? Pagkaraan ng ilang sandali, nag-utos si Xavion, patayin ang lahat ng mas mataas sa quasi-bliss rank at iligtas ang iba. Ang layunin ng aking Panginoon ay hindi upang lipulin ang iba't ibang lahi. Gusto lang niyang mangolekta ng sapat na enerhiya para mabawi ang kanyang lakas. Naiintindihan. Ang Hagio sect ay nagpadala ng mga imbitasyon sa mga pangunahing sekta ng Anserlos at ang Primevals ng Dari World, na humihiling na ang kanilang mga powerhouse ay magtipon para sa isang talakayan. Wala silang kamalay-malay na nahulog sila sa bitag ni Xavion. Ang kanyang layunin ay upang akitin ang mga powerhouses palayo upang ang kanyang mga subordinate ay maaaring ambush ang kanilang punong tanggapan. Iligtas mo siya sa paghihirap sa paghahanap sa kanila ng isa-isa. Hindi naramdaman ng Hagio sect at James ang paparating na panganib. Samantala, si James ay naglilinang sa kanyang espiritual na bundok. Nag-set up siya ng isa pang time formation at nakatuon sa pagpapabuti ng kanyang ranggo. Siya ay nasa quasi-bliss ranks consummation at isang hakbang lang ang layo mula sa transcendental bliss rank. Pansamantalang hindi pinansin ni James ang mga gawain sa labas. Bagamat gusto niyang harapin ang mga ito, wala siyang lakas para gawin iyon. Hindi siya makakalaban ni Xavion kahit na naabot niya ang Transcendental Bliss rank. Siya ay umaasa kay Hershaya, umaasang makakabisado niya ang mga inscription upang kontrahin ang Obsidian Body. Hanggat siya ay nagtagumpay, ang pagkakataon na patayin si Xavion ay tataas ng malaki. Ang Transcendental Bliss rank. Pumikit si James at pinakilos ang lahat ng lakas. Sa pagkakataong iyon, lumakas ang kanyang aura. Ang Transcendental Bliss rank ay nangangailangan ng isa na putulin ang 7 emotions pag-ibig, galit, pagmamataas, pag-iisip, kalungkutan, takot, at takot. Hindi nagtagal, naramdaman ni James ang threshold ng Transcendental Bliss rank. Hanggat nalagpasan niya ang kaarang ng kaharian, papasok siya dito. Sumigaw si James, break. Ang kanyang aura ay nagtipon upang bumuo ng isang matalim na talam, at pagkatapos ay sumunog ito patungo sa kaarang ng kaharian. Boom! Ang realm barrier ay nabasag kaagad. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni James ay pumasok siya sa ibang kaharian. Mabilis na hinigop ng kanyang katawan ang enerhiya sa paligid niya. Ang kanyang aura, lakas, katawan,
dugo, at kaluluwa ay pinahusay. Isang malakas na panggigipit mula sa kadiliman ang dumaan sa kanya. Pakiramdam niya ay lalamunan na ang kanyang katawan, at hinihigop ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang buong pag-iral ay tila malapit ng isakripisyo. Biglang naramdaman ni James na hindi tugma sa kanyang ranggo ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang cultivation rank ay tila mataas, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi pangkaraniwang mababa. Sa sandaling iyon, ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa isang powerhouse sa Holy Celestial rank. Ha! Ito ba ang ritual rank? Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Naisip agad ni James ang ranggo sa pagitan ng Quasi-Bliss rank at Transcendental Bliss rank. Pambihira ang ranggo. Minsan, ang isang tao ay magkakaroon ng kakaibang lakas. Sa ibang pagkakataon, ang isa ay mahina. Sa panahon kung saan nanggaling si James, pumasok din si Talvalay sa ritual rank. Si James ay nagtanong sa marami pang iba tungkol sa ritual rank, ngunit walang nakarinig tungkol dito. Nakapasok ba ako sa ritual rank? Ano ba talaga ang espesyal sa ranggo na ito? Kumunot ang noo ni James. Ramdam na ramdam niya ang lakas ng kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang kaluluwa, dugo, at pisikal na katawan ay bumuti ng malaki. Sa sandaling iyon, katumbas sila ng ikalawang yugto ng Transcendental Bliss rank. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay hindi maihahambing sa Holy Celestial rank. Siya ay nasa ilalim ng puwersa ng langit at lupa at nahirapan siyang tiisin. Tila anumang oras ay mapapahamak siya sa kadiliman. Samantala, isang nasugatan na lalaki ang nakaupo sa isang espiritual na bundok sa loob ng Halor Zone. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata matapos maramdaman ang abnormal na pagbabago ng aura. Habang nakatingin sa malayo, bumulong siya, ang ranggo na iyon. Nagsalubong ang mga kilay niya pagkatapos niyang mag-isip ng kung ano. Nagpatawag ang lalaki ng isang sinaunang libro at binuklat ang mga pahina. Matapos magbasa ng ilang sandali, isinara niya ang libro at tumayo. Agad na gumaling ang mga sugat ng lalaki, at nag-transform siya bilang isang matikas na lalaki. Humakbang siya pasulong at nawala sa kinatatayuan. Sa susunod na sandali, nasa Hagiosek na siya. Kahit na may protective formation sila, ito ay walang iba kundi isang dekorasyon sa kanyang mga mata. Wala man lang nakapansin sa Hagiosek na nakalusot siya. Siya ay nagpakita sa ibabaw ng espiritual na bundok ni James. Sa sandaling iyon, sinusubukan ni James na matuto ng higit patungkol sa ritual rank. Nang maramdaman niyang may papalapit ay agad niyang pinalabas ang kanyang aura. Sir! Nagliwanag sa tuwa si James matapos makita ang bisita. Tinanong niya, bakit ka nandito? Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay tumingin kay James at sinabing, nakaramdam ako ng isang espesyal na aura, kaya pumunta ako upang tingnan. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, ha? Isang espesyal na aura? Ano ang ibig sabihin nito? Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay tumingin kay James at nagtanong, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagpasok sa ranggo na ito? Umiling si James, na nagpapahayag na siya ay walang alam. Napakahiwaga ng ranggo. Hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang isinilang sa buong panahon, ngunit iilan lamang ang mga espesyal na nilalang ang pumasok sa ranggo na ito. Biglang naging solemn na ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng puti. Oh! Naintriga si James. Tumingin siya sa lalaking nakasuot ng puti sa unahan at nagtanong, anong klaseng cultivation rank ito, Ginoo? Bago ako magpaliwanag, may ilan pang mga bagay na dapat kong sabihin sa iyo muna. Ikan-away ng lalaking nakasuot ng puti ang kanyang kamay at nagpatawag ng mesa at upuan. Umupo siya, saka sinenyasan si James na gawin din ito. Umupo si James at tinitigan ang lalaki. Pumunta ka sa Halor Zone dahil gusto mong malaman kung ano ang nasa dulo ng Halcyon Road, di ba? Sasabihin ko sa iyo ang lahat, sabi ng lalaki. Tuwang-tuwa si James. Noon pa man ay gusto niyang malaman ang katotohanan. Gayunpaman, ang lalaking nakasuot ng puting damit ay tumangging sumagot sa kanya kanina. Gayunpaman, nagkusa siyang magpaliwanag. Naguguluhan man si James sa sitwasyon ay hindi na siya nagtanong at matiyagang tumingin sa lalaki. Biglang naging seryoso ang lalaking nakaputing damit. Huminga siya ng malalim at sinabing, ang madilim na mundo ay isa lamang sa maraming mundo. Sa katunayan,
Ito ay talagang maliit at mahina. Sa labas ng Dark World, marami pang mas malawak na mundo. Ang kakaibang bituin sa Halcyon Road ay isang powerhouse mula sa labas ng Dark World. Nilusob niya ang madilim na mundo dahil nasugatan siya at kailangan niyang sumipsip ng kapangyarihan mula sa ating mundo para makabawi. Noon pa man, nakipagsosyo ako sa maraming iba pang powerhouses para i-seal siya. Gayunpaman, binuksan mo ang porma sayon at pinakawalan siya. Nagdulot ba ako ng gulo? Kumunot ang noo ni James. Ikan-away ng lalaking nakasuot ng puti ang kanyang kamay. Kahit hindi ka sumipot, sinira na niya agad. Wala kang kasalanan. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ni James sa kanyang mga sinabi. Tumingin siya sa lalaki at sinabing, pakiusap, ipagpatuloy mo ang pagpapaliwanag, Ginoo. Ang bituin ay tinatawag na Zael. Ang anino na lumitaw ay ang kanyang natal primordial spirit. Hanggang ngayon, wala kaming ideya kung ano ang tunay na anyo ng kanyang natal primordial spirit. Tanong ni James, mayroon bang powerhouse na matagumpay na umalis sa Dark World at pumasok sa ibang mundo? Sagot ng lalaki, oo naman. Pagkatapos mong maabot ang ikawalong yugto ng Transcendental Bliss rank, maaari mong lampasan ang hadlang ng Dark World o umalis sa Halcyon Road. May kinalaman ba ang ritual rank kay Zael? Kumunot ang noo ni James. Sumagot ang lalaki, oo. Si Zael ang Panginoon ng isa sa mga mundo dyan. Siya ay nasugatan sa isang pakikipaglaban sa isang hindi kilalang powerhouse. Kailangan niya ang Genesis power para makabawi, kaya nakapasok siya sa ating mundo, na mas mahina. Ang ranggo na iyong ipinasok ay tinatawag na rival rank. Ang mga pumasok sa ranggo na ito ay nakakolekta ng maraming boon sa buong buhay nila. Sa kasamaang palad, hindi ka makakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa iyong ranggo ng paglilinang. Ang buong buhay mo ay babalik sa madilim na mundo. Naging mataimtim ang ekspresyon ni James. Nagpatuloy ang lalaki, na nagsasabing, sa madaling salita, dahan-dahan kang lalamunan ng madilim na mundo. Si Zael ba ang dahilan nito? Tanong ni James na nakakunot ang noo. Nais ay verify ni James kung nilikha ni Zael ang tinatawag na ritual rank. Curious din siyang malaman ang pangalan ng lalaking nakasuot ng puting damit. Tanong niya, maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan, Ginoo? Ngumiti ang lalaki at sumagot, ang tunay kong pangalan ay Zovian Bentley. Gayunpaman, karaniwan kong pinupuntahan ang Falcon Zone sa mundo ng paglilinang. Si Zael ba ang lumikha ng ritual rank? Oo, ngunit hindi talaga, sabi ni Zovian. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si James. Ipinaliwanag ni Zovian, ang ritual rank ay umiiral upang ibalik sa mundo. Kung ang isang tao ay nakakuha ng maraming boon, hindi siya direktang papasok sa Transcendental Bliss rank. Sa halip, ang isa ay papasok sa ritual rank. Pagkatapos makapasok sa ritual rank, ibabalik ng isa ang lahat sa mundo. Tanong ni James, so basically, lalamunan ako ng Dark World at tuluyang mapahamak. Tumango si Zovian, pagkatapos ay nagpaliwanag, oo. Mahirap para kay Zael na mangolekta ng sapat na enerhiya mula sa Dark World. Pagkatapos makapasok sa ritual rank, mamamatay ka at magiging isa sa Dark World. Pagkatapos, sisipsip ng Zael ang iyong enerhiya. Sa buong panahon, medyo ilang powerhouse ang nakapasok sa ritual rank. Pagkatapos ng pagsasama sa Dark World, pinapahusay nito ang kanilang Genesis paths at pangkalahatang lakas. Gayunpaman, nag-set up ng formation si Zael. Kapag ang isang buhay na nilalang sa ritual rank ay napahamak, ang enerhiya ay hindi nababalik sa Dark World. Sa halip, sinisipsip niya ang mga ito. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagtatanong. Isa bang hindi may iwasang kapalaran para sa akin ang maging energy absorbed ni Zael? May nakapasok na ba sa ritual rank na nakarating sa Transcendental Bliss rank? May nakaiwas ba na ma-absorb ni Zael? Umiling si Zovian. Hindi ako sigurado tungkol sa bago lumitaw si Zael, ngunit pagkatapos niyang gawin, ang lahat ng mga powerhouse na pumasok sa ritual rank ay na-absorb niya. Tanong ni James, paano ko mababago ang kapalaran ko? Lumitaw ka kaagad pagpasok ko sa ritual rank. Dapat alam mo kung paano maiwasan ang pagiging hinihigop. Kaya mo naman ako pinuntahan, di ba? Tama.
Tumango si Zovian na bahagyang gumaan ang pakiramdam ni James sa sagot ni Zovian. Magkakaroon siya ng pagkakataon kung may paraan para hindi maabsorb ni Zyle. Sa kasamaang palad, hindi ito magiging madali. Dapat kang lumakad sa isang pambihirang landas ng paglilinang. Tanong ni James, anong uri ng landas? Inilabas ni Zovian ang isang sinaunang libro, at lumipad ito papunta kay James. Lahat ay nakatala sa aklat na ito. Kunin ito, at basahin itong mabuti. Inabot ni James ang libro. Pagkatapos, nawala si Zovian sa lugar. Hindi naabala si James sa kanyang pag-alis. Binuksan niya ang libro at binasa ang mga pahina. Matapos makita ang nilalaman na naka-record sa loob ng libro, unti-unting naging seryoso ang ekspresyon niya. Matapos basahin ng buo ang libro, huminga siya ng malalim. Nakikita ko. Ikinumpas ni James ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang palad. Ang sinaunang aklat ay sinunog sa abo at nawala sa kawalan. Kailangan kong mamatay para mabuhay. Dapat kong isama ang aking banal na kaluluwa sa mga inscription sa langit at lupa upang maiwasang mapahamak sa panahong ito. Pagkatapos, makakalabas na ako sa ibang panahon sa anyo ng mga inscription. Itong Samhain na ritual rank. Hindi napigilan ni James na sampain sa kanyang kapos palad na sinapit. Magiging posible kung kailangan lang niyang maabot ang susunod na ranggo bago lumitaw si Zyle. Gayunpaman, nagdudulot ng gulo si Zyle, kaya imposibleng gawin ito. Ang tanging pagpipilian niya ay ang ibinigay sa kanya ni Zovian. Nanatili si James sa time formation at inayos ang kanyang aura. Ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi matatag, at siya ay medyo mahina. Kaya, kailangan niyang maghintay hanggang sa maging matatag ang kanyang cultivation base. Kapag nangyari iyon, maaari niyang gamitin ang kanyang pinakamalaking potensyal at mapatay si Xavion. Hindi sigurado si James kung kaya niyang patayin si Xavion ngayon. Anuman, kailangan niyang subukan. Matapos maghintay ng ilang sandali sa pagbuo ng oras, unti-unting bumuti ang kanyang kalagayan. Hindi nagtagal, naabot na niya ang kanyang pinakamalaking lakas. Espesyal ang ritual rank. Ang isa ay mula sa malakas tungo sa mahina at vice versa. Alam ni James na magkakaroon siya ng lakas sa Holy Celestial rank kapag siya ay pinakamahina, ngunit hindi pa niya nalaman kung gaano siya kalakas sa kanyang pinakamahusay na estado. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay tiyak na higit sa Quasi-Bliss rank. Tungkol sa kung kaya niyang ilabas ang mga kapangyarihan sa Transcendental Bliss rank, hindi siya sigurado. Pinaghiwa-hiwalay ni James ang pagbuo ng oras at tumingin sa direksyon kung saan nililinang ni Hershaya. Pagkatapos, tinanong niya, kamusta? Agad na lumitaw si Hershaya at sumagot, naintindihan ko na ang mga inscription upang kontrahin ang obsidian body, Ginoo. Saglit na nag-isip si James, saka inilabas ang Suprema Sword. Nag-ukit siya ng ilang inscription sa espada, pagkatapos ay ibinigay ito kay Hershaya at sinabing, kung ako ay mamatay sa labanang ito, mangyaring ilibing mo ako. Kung wala na ang aking mga buto, ilibing mo na lang ang espadang ito. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Hershaya matapos maramdaman kung gaano kaseryoso. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Hershaya matapos maramdaman kung gaano kaseryoso si James. Tanong niya, si Xavion ay hindi invincible. Master, dapat kaya ko siyang ibaba sa kasalukuyang cultivation rank ko? Bukod dito, ang leader ng Hagios sect ay nasa ika-6 na yugto ng Transcendental Bliss rank. Mas malakas siya kay Xavion. Kalmadong sagot ni James, ako na ang bahala kay Xavion. Nang marinig ito, natahimik si Hershaya. Tingnan natin kung ano ang nangyayari sa main hall. Humakbang si James at agad na nakarating sa loob ng pangunahing bulwagan ng Hagios sect. Pagdating niya, walang laman ang bulwagan. Pumasok si Hershaya sa pangunahing bulwagan pagkatapos niya at napabulalas, ano ang nangyayari? Nasaan ang lahat? Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang alagad at lumuhod sa lupa. Iniulat niya, umalis na si Sir Landry kasama ang aming mga powerhouse patungo sa Seraphic sect. Lumingon si James kay Hershaya at sinabing, pumunta tayo sa Seraphic sect. Pagkatapos magsalita, nawala si James sa Hagios sect. Umupo si Xavion sa pinakamataas na upuan ng pangunahing bulwagan ng Seraphic sect,
at maraming misteryosong nilalang na may itim na damit at maskara ang nagtipon sa ibaba niya. Ang mga powerhouse mula sa iba't ibang sekta at lahi ay kinubkob na ang Seraphic Sect. Mabuti, ngumiti si Xavion at nagutos, ipaalam sa aming mga miyembro na nakalusot sa iba't ibang sekta at puwersa upang kumilos. Oo, sir. Ang mga powerhouse ng Moro Sect ay tumanggap ng utos at agad na naglunsad ng mga pag-atake. Samantala, ang mga powerhouse na pinamumunuan ni Landry ay dumating sa labas ng gate ng bundok ng Seraphic Sect at pinalibutan ang lugar. Ang espasyo ay selyado na, at ang grupo ay maingat na nagmamasid sa Seraphic Sect. Swoosh! Ang hindi mabilang na mahiwagang nilalang na nabubuhay na nakasuot ng itim ay biglang lumukso mula sa Seraphic Sect. Sila ay mga powerhouse sa Transcendental Bliss rank at may makapangyarihang aura. Malapit nang sumiklab ang isang labanan anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang mga countless inscriptions sa malayong kalangitan. Then, they formed into a staircase, ay isang lalaki ang dahan-daang bumaba ng hagdan, hakbang-hakbang. Ang Hagio Sect ay nagtipon ng mga powerhouse mula sa buong Anserlos at Dark World, umaasang pakse ng Moro Sect. Samantala, ang kanilang punong tanggapan ay nilusob at sinalakay habang sila ay ganap na walang kamalayan. Isang labanan ang malapit ng sumiklab sa Seraphic Sect. Isang lalaki ang dahan-daang bumaba sa hagdanan na gawa sa mga inscription. Hindi nagtagal, nakarating siya sa labas ng gate ng bundok ng Seraphic Sect. Si James naman. Dumating siya. Nakahinga ng maluwag ang mga powerhouse matapos pumasok si James sa larangan ng digmaan. Kahit na hindi kahanga-hanga ang cultivation rank ni James, malaki ang tiwala nila sa kanya. Dumating din si Hershey katabi si James. Sinundan niya si James pababa ng hagdan at ramdam niya ang puot mula sa katawan nito. Malinaw sa kanya ang kinalabasan ng labanan. Pagkarating ni James sa labas ng gate ng bundok ng Seraphic Sect, tumingin siya sa espiritual na bundok sa unahan at sumigaw, "Alam kong nandito ka, Xavion. Lumabas ka. Mag-away tayo." Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong lugar na parang dumadagandong na kulog. Swoosh! Isang liwanag ang bumungad mula sa Seraphic Sect, at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim na roba. Sa wakas nagpakita ka na, James. Si Xavion ay lumipad sa kalangitan sa itaas ng Seraphic Sect at tinitigan si James na may mapaglarong ngiti. Mabilis niyang sinuri ang cultivation rank ni James at napabulalas, the ritual rank. Hindi ko inaasahan na nakapasok ka sa ritual rank. Ikaw ay nakatali sa kamatayan. Walang makapagliligtas sa iyo. Tumayo si James sa kawalan at sinenyasan si Xavion, make your move. Ngumisi si Xavion, ano? Sa tingin mo kaya mong manalo? I'll spare you, seeing that we're from the same era. Umalis ka agad sa panahong ito. Inalok si James ng pagkakataong mabuhay. Matapos maging disipulo ni Xavion si Ziel, nalaman niya ang tungkol sa ritual rank. Sa kalaunan, sasagutin ni Ziel ang mga nakarating sa ritual rank. Maiiwasan ni James ang kanyang kapahamakan kung aalis siya sa panahon. Para kay Xavion, hindi na mahalaga kung pinatay niya si James o hindi. Sa kanyang palagay, hindi na nagbigay ng pananakot si James sa kanya. Kahit na sila ay bumalik sa hinaharap, James ay walang laban sa kanya. Tumingin si Xavion sa mga powerhouse na nagtipon sa malayo at nakangiting sinabi, "Very good. Lahat ay nagtitipon dito. Pagkatapos ko kayong patayin, matatapos na ang misyon ko." Kaagad pagkatapos ay nagdilim ang kanyang mukha. Patayin silang lahat. Walang itira. Ang grupo ng mga powerhouse ay nakulong sa loob ng isang malakas na pormasayon. Biglang nagsimulang bumuhos ang malalakas na enerhiya sa mundo ng Anserlos at mabilis na hinihigop ng pormasayon. Nagulat ang grupo ng mga powerhouse. Haha! Humagalpak ng tawa si Xavion. Ang grupo ng mga powerhouse ay kasing patay sa kanya. Ang kanilang pagsusumikap upang mapabuti ang kanilang paglilinang ay mahihigop ng pormasayon. Ang mga powerhouse ng Moro Sect ay nagsimulang kumilos. Mabilis na nag-counter-attack ang grupo sa pangunguna ni Landry. Lumutang si James sa kawalan habang nasa likod ang mga kamay. Ang mga labanan sa paligid niya ay hindi naging dahilan upang umiwas siya ng tingin kay Xavion.
Inactivate niya ang Trescency Completer Art. Lumitaw ang kanyang anyo sa hinaharap at sumanib sa kanyang kasalukuyang anyo. Pagkarating sa Anserlos, hindi matawag ni James ang kanyang nakaraang anyo, at ang Trescency Completer Art ay hindi kumpleto. Ang kanyang anyo sa hinaharap ay nasa Transcendental Bliss rank din. Matapos pagsanib ang dalawang anyo, nanatiling hindi nagbabago ang kanyang ranggo sa paglilinang. Gayunpaman, ang kanyang aura ay patuloy na tumataas. Napatingin si Xavion kay James at nanunuyang sinabi, "Do you insist to fight me, James? Hindi mo ba alam ang pagkakaiba ng ating mga lakas? Pumasok na ako sa ika-6 na yugto ng Transcendental Bliss rank. Pagkatapos kong masira ang ika-7 emosyon, magkakaroon ako ng lakas na umalis sa madilim na mundo." Si James ay nasa kakaibang ritual rank. Kapag nasa kanyang pinakamahusay na estado, maaari niyang ilabas ang walang limitasyong potensyal. Parehong sinira ni Xavion at James ang obsidian body ng isa't isa. Kalahati. Mabilis na umatras si Xavion at sinuri ang kanyang sugat. Isang madugong sugat ang nabuo sa kanyang dibdib, at ang mga inscription sa ibabaw ng kanyang katawan ay nawawala. Na-neutralize ang kanyang obsidian body. Lumutang siya sa di kalayuan na may malungkot na ekspresyon. Noon pa man ay ipinagmamalaki niya ang kanyang obsidian body. Gamit nito, kaya niyang baliwalain ang lahat ng uri ng kapangyarihan. Ngayong nalabanan na ito, nakaramdam siya ng pananakot. Nagkaroon ng pagkakaiba ang obsidian bodies ni Xavion at James. Ang obsidian body ni James ay nilikha gamit ang mga inscription. Samantala, ipinanganak si Xavion kasama ang kanya. Kapag ito ay nasira, kakailanganin ng oras upang mabawi. Si James, sa kabilang banda, ay maaaring ihagis ang supernatural power ng paulit-ulit. Malungkot na sabi ni Xavion, nakabisado mo na ang mga inscription na maaaring mag-neutralize sa aking obsidian body. Hindi na kita hahayaang mabuhay. Noong una, binalak niyang bigyan ng pagkakataon si James na mabuhay. Gayunpaman, nagbago ang isip niya. Mabilis na nagbago ang aura ni Xavion. Inihagis niya ang Tetralis Art, at ilang kakaibang baging ang lumitaw mula sa kanyang likuran, na tumagos sa nakapalibot na kawalan. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumuhos ang dark power sa kanyang katawan. Lumakas ang aura ni Xavion at hindi nagtagal ay umabot sa ika-7 yugto ng Transcendental Bliss rank. Mamatay. Pagkatapos ay cast ang Tetralis Art, naging napakalakas ni Xavion. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada, at nilasla si James. Dahil sa pag-atake ni Xavion, nahati ang kawalan. Alam ni James kung gaano kalakas ang pag-atake at pinili niyang iwasan ito. Mabilis siyang nag-teleport palayo sa ibang lugar. Gayunpaman, ang sword energy ay nasa kanyang buntot. Napagtanto ni James na ang sword energy ay nakalock sa kanya. Kahit saan siya magpunta, hahabulin siya nito. Kaya, nagpasya siyang harangan ito. Nagpatawag siya ng mahabang espada at nagpakawala ng malakas na pag-atake na naglalaman ng mga primitive na inscription ng iba't ibang lahi. Isinama din niya ang mga kapangyarihan ng Anserlos world dito. Boom! Nagsagupaan ang dalawang espada. Sa sandaling iyon, nahati ang kawalan, at marami sa mga lugar ng Anserlos world ang nawasak. Nagamit na ni James ang lahat ng kanyang lakas, ngunit may agwat pa rin sa pagitan ng kanilang lakas. Ang kanyang sword energy ay nilamon, at agad na sinundan ni Xavion ang isa pang pag-atake. Tumagos ang espada ni Xavion sa katawan ni James. Kaagad pagkatapos, isang nakakatakot na puwersa ang sumabog sa loob ng kanyang katawan. Si James ay natatakpan ng mga sugat. Mabilis siyang umatras sa malayo at pinunasan ang dugong tumutulo sa kanyang bibig. Gayunpaman, sinundan siya ni Xavion. Mabilis na pinakawalan ni James ang karma power na tinatakan niya sa kanyang katawan, na pinayagan nitong tumagos sa lugar. Ngumuso si Xavion. Pagkatapos, pinutol niya ang kanyang salita na hatiin ng karma power. Hindi ako maaaring saktan ng karma power. Umalangaw-ngaw ang malamig niyang boses sa buong lugar. Samantala, hinigup ni James ang Anserlos World's Genesis powers para pagalingin ang kanyang mga sugat. Unti-unting gumaling ang kanyang mga sugat. Kung sisirain ko ang Anserlos World's Genesis paths, mawawala ang iyong pinakadakilang sandata, walang pakialam na sabi ni Xavion.
Itinaas ni Xavion ang kanyang espada at hinigop ang Dark Power. Sira. Naglaslas si Xavion sa Anserlo's world. Parehong sinira ni Xavion at James ang obsidian body ng isa't isa. Mabilis na umatras si Xavion at sinuri ang kanyang sugat. Isang madugong sugat ang nabuo sa kanyang dibdib, at ang mga inscription sa ibabaw ng kanyang katawan ay nawawala. Na-neutralize ang kanyang obsidian body. Lumutang siya sa di kalayuan na may malungkot na ekspresyon. Noon pa man ay ipinagmamalaki niya ang kanyang obsidian body. Gamit nito, kaya niyang baliwalain ang lahat ng uri ng kapangyarihan. Ngayong nalabanan na ito, nakaramdam siya ng pananakot. Nagkaroon ng pagkakaiba ang obsidian bodies ni Xavion at James. Ang obsidian body ni James ay nilikha gamit ang mga inscription. Samantala, ipinanganak si Xavion kasama ang kanya. Kapag ito ay nasira, kakailanganin ng oras upang mabawi. Si James, sa kabilang banda, ay maaaring ihagis ang supernatural power ng paulit-ulit. Malungkot na sabi ni Xavion, nakabisado mo na ang mga inscription na maaaring mag-neutralize sa aking obsidian body. Hindi na kita hahayaang mabuhay. Noong una, binalak niyang bigyan ng pagkakataon si James na mabuhay. Gayunpaman, nagbago ang isip niya. Mabilis na nagbago ang aura ni Xavion. Inihagis niya ang Tetralis Art, at ilang kakaibang baging ang lumitaw mula sa kanyang likuran, na tumagos sa nakapalibot na kawalan. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumuhos ang dark power sa kanyang katawan. Lumakas ang aura ni Xavion at hindi nagtagal ay umabot sa ikapitong yugto ng Transcendental Bliss rank. Mamatay. Pagkatapos ay cast ang Tetralis Art, naging napakalakas ni Xavion. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at nilaslas si James. Dahil sa pag-atake ni Xavion, nahati ang kawalan. Alam ni James kung gaano kalakas ang pag-atake at pinili niyang iwasan ito. Mabilis siyang nag-teleport palayo sa ibang lugar. Gayunpaman, ang sword energy ay nasa kanyang buntot. Napagtanto ni James na ang sword energy ay nakalock sa kanya. Kahit saan siya magpunta, hahabulin siya nito. Kaya, nagpasya siyang harangan ito. Nagpatawag siya ng mahabang espada at nagpakawala ng malakas na pag-atake na naglalaman ng mga primitive na inscription ng iba't ibang lahi. Isinama din niya ang mga kapangyarihan ng Anserlo's world dito. Boom! Nagsagupaan ang dalawang espada. Sa sandaling iyon, nahati ang kawalan, at marami sa mga lugar ng Anserlo's world ang nawasak. Nagamit na ni James ang lahat ng kanyang lakas, ngunit may agwat pa rin sa pagitan ng kanilang lakas. Ang kanyang sword energy ay nilamon, at agad na sinundan ni Xavion ang isa pang pag-atake. Tumagos ang espada ni Xavion sa katawan ni James. Kaagad pagkatapos, isang nakakatakot na puwersa ang sumabog sa loob ng kanyang katawan. Si James ay natatakpan ng mga sugat. Mabilis siyang umatras sa malayo at pinunasan ang dugong tumutulo sa kanyang bibig. Gayunpaman, sinundan siya ni Xavion. Mabilis na pinakawalan ni James ang karma power na tinatakan niya sa kanyang katawan, na pinayagan nitong tumagos sa lugar. Ngumuso si Xavion. Pagkatapos, pinutol niya ang kanyang salita na hatiin ng karma power. Hindi ako maaaring saktan ng karma power. Umalangaw-ngaw ang malamig niyang boses sa buong lugar. Samantala, hinigop ni James ang Anserlo's World's Genesis powers para pagalingin ang kanyang mga sugat. Unti-unting gumaling ang kanyang mga sugat. Kung sisirain ko ang Anserlo's World's Genesis paths, mawawala ang iyong pinakadakilang sandata, walang pakialam na sabi ni Xavion. Itinaas ni Xavion ang kanyang espada at hinigop ang dark power. Sira. Naglaslas si Xavion sa Anserlo's world. Kahit na ang Anserlo's world ay malakas, ito ay walang halaga kumpara sa mundo sa kabila ng Halcyon Road. Ang madilim na kapangyarihan ay kumalat, at ang Anserlo's world ay puno ng mga butas. Nagsimulang gumuho ang kawalan. Ang Anserlo's world's Genesis powers ay nagsimulang tumulo. Wala nang access si James sa Anserlo's world's Genesis powers at unti-unting hamina. Gayunpaman, hindi natakot si James dahil nahulaan na niya ang mangyayari. Kahit alam na niya ang kahihinatnan ng labanan, dumating pa rin siya. Kung tutuusin, ito lang ang tanging paraan para maiwasan niya ang kapalaran ng pagpasok sa ritual rank. Hindi ka gustong patayin ngunit pinilit mong hanapin ang kamatayan.
Umalangaw-ngaw ang boses ni Xavion sa buong lugar. Ang Anserlo's world ay unti-unting gumuho, at ang Genesis path nito ay nawala na sa kadiliman. Sa lalong madaling panahon, ang Anserlo's world ay mawawasak. Unti-unting naglaho ang katawan ni James sa mga inscription at naging porma sayon. Pagkatapos, ang kanyang hinaharap na anyo ay lumitaw sa ibaba ng porma sayon. Ginawa ni James ang supernatural power ng maraming beses. Gayunpaman, hindi niya kailanman isinama rito ang kanyang divine soul. Sa sandaling iyon, ganap na siyang isinama sa porma sayon. Kumpleto na ang kanyang porma sayon. Ito ay isang porma sayon na binubuo ng mga primitive na inscription ng mga tao at iba pang lahi ng madilim na mundo. Ang porma sayon ay malawak, mahiwaga, at naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan. Anong magagawa mo sa formation? Hinawakan ni Xavion ang kanyang espada at naglaslas. Isang malakas na sword energy ang bumagsak sa formation. Ang porma sayon ay nabasag sa hindi mabilang na mga inscription. Nawala ang mga inscription at biglang pinalibutan si Xavion, na nahuli siya sa loob ng isang porma sayon. Ang porma sayon ay patuloy na lumiliit at humihigpit sa katawan ni Xavion. Hindi nakatakas si Xavion at naramdaman niya ang makapangyarihang kapangyarihan ng formation. Sa ilalim ng mapangwasak na kapangyarihan, ang kanyang sigla ay unti-unting tumatagos. Damn it! Pakiramdam ni Xavion ay malapit na ang kanyang kamatayan. Boom! Biglang sumabog ang paligid. Ang pira-pirasong Anserlos na mundo ay hindi na kayang panindigan ang mapanirang puwersa. Ang mga inscription ay nawala kasama ang nawasak na Anserlos, at si Xavion ay namatay sa panahon ng pagsabog ng porma sayon. Natapos ang labanan ng pareho silang patay. Nawasak din ang Anserlos world. Patay na si Xavion, ngunit patuloy pa rin ang labanan. Sa pamumuno ni Landry, sinupil ng mga powerhouse ang mga powerhouse ng Moro sect. Bagamat medyo kakaiba ang mga powerhouse ng Moro sect, sa huli ay nalipol sila. Ang madilim na daigdig ay dumanas ng malaking pagkawala, at marami ang isinakripisyo. Natupad pa rin ang misyon ni Xavion. Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng maraming kalunos-lunos na pagkamatay, at sinipsip ni Xael ang kanilang lakas. Ang mga nakatagong powerhouse ng Anserlos, tulad ng Xavion, ay hindi kailanman nagpakita. Alam nilang kailangan ang labanan. Pagkatapos gumaling si Xael at umalis sa madilim na mundo, maibabalik ang kapayapaan. Para sa kapayapaan ng madilim na mundo, sulit ang mga sakripisyong ito. Matapos mamatay sina James at Xavion, pinangunahan ng Hagio sect ang grupo ng mga powerhouse sa tagumpay. Gayunpaman, nagdusa sila ng malaking kawalan upang mapuksa ang Moro sect. Ang madilim na mundo ay nakaligtas, ngunit ang Anserlos world ay nabasag sa ilang mga lumulutang na espasyo. Isang babae ang dumating sa isa sa mga basag na espasyo, na ganap na disyerto. Nakasuot siya ng pulang damit at may mahabang itim na buhok. Hawak niya ang isang mahabang espada sa kanyang mga kamay at bumulong-bulong, "Hiniling mo sa akin na ibaon ang espadang ito bilang kapalit mo." Si Hershaya ay tumingin sa Suprema's sword ng sentimental. Matapos ay recompose ang sarili, naghukay siya ng butas sa lupa at ibinaon ang Suprema's sword. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis sa lugar. Hindi nagtagal pagkaalis ni Hershaya, isang Wyatt at Yemima ang nagpakita sa libingan. Nabawi na ni Yemima ang kanyang mga alaala bago siya dumating sa Anserlos era. Naalala rin niya ang lahat mula sa kanyang nakaraang buhay, kasama na ang relasyon nila ni James. Naglakad si Wyatt patungo sa puntod at tinitigan ang lapida. Umupo siya, kumuha ng pitchel ng alak, at sumandal sa lapida. Pagkatapos, malungkot niyang sinabi, "Hindi ako makapaniwala. Paano ka nakaalis ng ganito?" Tahimik na tumabi si Yemima, naghihintay na magdalamhati si Wyatt. Pagkaraan ng ilang oras, nagtanong siya, "Babalik ba tayo?" "Bumalik." Tumingin sa kanya si Wyatt at nagtanong, "Saan ang tinutukoy mo?" "Bumalik sa Hagio sect o ang Dooms." Mahinang sabi ni Yemime, "To our era. Hindi tayo bagay dito." Sagot ni Wyatt, "Hindi pa. Mag-isa siyang mag-isa sa panahong ito. Nagsakripisyo siya para protektahan ang panahong ito. Gusto kong manatili at bantayan siya sandali." Bahagyang tumango si Yemima at sinabing, "Okay. Mananatili ako sa iyo."
Si James ay hindi kabilang sa panahon ng answer laws, ngunit isinakripisyo niya ang kanyang sarili. Pagkaraan ng kanyang pagpanaw, marami sa kanyang mga kakilala ang dumating upang magbigay pugay sa kanya. Gayunpaman, unti-unti siyang nakalimutan sa paglipas ng panahon. Sa paglipas ng panahon, maraming iba't ibang mga insidente ang naganap, at ang kanyang mga kontribusyon ay nakalimutan. Umalis din si Wyatt matapos mabantayan ng ilang oras ang puntod ni James. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Sa panahon ng labanan, isinama ni James ang kanyang kaluluwa sa Pormasayon. Matapos itong basagin, nabuo ito sa hindi mabilang na mga inscription at nawala sa kadiliman. Si Hershey ay sinunod din ang kahilingan ni James at ibinaon ang Suprema's Sword. Isinama na ni James ang ilan sa kanyang Soul Genesis Aura sa espada. Ang mga inscription ay may kakaibang magnetic power, na kumukuha ng ilang inscription mula sa Dark World. Ang mga inscription ay dahan-daang lumutang patungo sa libingan ni James. Sa huli, sila ay nagtagpo at bumuo ng isang kalansay. Matapos mabasag ang Pormasayon ni James, nagkalat ang mga inscription sa buong Dark World. Sa mahabang panahon pagkatapos ng kanyang pagpanaw, ang Suprema's Sword ay nagsimulang maakit ang pagbuo ng mga inscription mula sa madilim na mundo. Ang mga inscription ay lumutang sa kadiliman at naglaho sa isang madilim na hiwa. Pagkalipas ng maraming taon, ang enerhiya mula sa madilim na mundo ay unti-unting naging mga eroplano. Ang espasyo kung saan matatagpuan ang puntod ni James ay naging bahagi rin ng isang eroplano. Gayunpaman, isang malakas na Pormasayon ang sumasakop sa espasyo, at ang mga ordinaryong nilalang ay hindi makalapit dito. Sa paglipas ng panahon, ang mga eroplanong ito ay nagsanib sa isang napakalaking mundo. Isang araw, nagpakita sina Zella at Stephen para kunin ang Suprema's Sword na nakabaon sa loob ng libingan. Isang puting kalansay na ang nabuo sa loob ng di umano'y walang laman na kabaong nang dumating sila. Ang balangkas ay nabuo sa pamamagitan ng mga inscription at walang puwersa ng buhay. Bagamat na isama na ni James ang kanyang Divine Soul, hindi pa rin kumpleto ang balangkas, at hindi pa siya nagising. Para mabuhay muli si James, ang lahat ng nakakalat na inscription mula sa kanyang pagkakabuo ay dapat kolektahin upang makumplito ang kanyang banal na kaluluwa. Halos kumpleto na ang kanyang kalansay. Matapos maalis ang Suprema's Sword, ang mga inscription na nakatago sa Dark World ay mabilis na lumipat patungo sa libingan. Ang mga inscription ay lumubog sa balangkas at dahan-daang natapos ito. Biglang parang nagising ang kalansay. Ang mga inscription ay mukhang buhay at mabilis na dumaloy sa mga puting buto, na nagpakawala ng nakasisilaw na liwanag. Nabuo ang laman at mga ugat sa balangkas. Hindi nagtagal, nag-transform ito sa isang kompletong katawan. Umupo ang lalaki mula sa kabaong, at hindi mabilang na mga alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Lahat mula sa kanyang pagkabata, iniligtas siya ni Thea mula sa impyerno, muling nakuha ng lupa ang Empyrean spiritual energy nito, at maging ang 12 universo. Lahat ng mga nakaraang pangyayaring ito ay bumaha sa kanyang isipan. Bumulong si James, Great. Iniwasan kong mapahamak dahil sa ritual rank. Iniisip ko kung ilang oras na ang lumipas at kung saang panahon na ako. Oras na para bumalik ako sa pinanggalingan ko. Tumayo siya mula sa kabaong at lumabas. Pagkatapos, nagsimulang maramdaman ni James ang kanyang cultivation rank. Matagumpay na naiwasan ni James ang kapalaran ng ritual rank sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang kaluluwa sa mga inscription at pagpapalutang sa kanila sa buong Dark World. Sa panahong ito, ang kanyang Divine Soul ay pinalusog ng nakapalibot na enerhiya ng Dark World. Pagkatapos ng kanyang muling paggising, ang kanyang kaluluwa ay napakalakas. Matapos iwasan ang ritual rank, natural na pumasok si James sa unang yugto ng Transcendental Bliss rank. Agad namang sumulpot si Stephen sa harapan ni James. Si Stephen ay hindi pa ganap na nakabisado ang Endless Plains Genesis Path noong umalis siya noong nagdaang pagkakataon. Matapos harapin ang krisis ng Endless Plane, bumalik siya sa pag-iisa at sa wakas ay nagtagumpay. Bukod dito, napabuti niya ang pinakamataas na Quasi-Bliss rank. Guru. Matapos maramdaman ang abnormal na aura, sumugod si Stephen. Natarante siya nang makita ang lalaking lumabas sa kabaong.
Anong ginagawa mo dito, Master? Nagulat si Stephen. Stephen. Napangiti si James nang makita ang pamilyar na mukha. Nagulat si James nang makita si Stephen pagkatapos niyang mabuhay na mag-uli. Matapos makita si Stephen, nalaman agad ni James kung anong panahon siya nagising. Matagal na siyang patay at bumalik sa kanyang orihinal na panahon. Bakit ka nandito, Master? Nagdududang tanong ni Stephen, hindi mo ba sinundan si Xavion at pumasok sa River of Time? Don't tell me pag-aari mo ang kalansay sa loob ng kabaong. Mahabang kwento. By the way, anong nangyari pagkaalis ko? Tanong ni James. Sumagot si Stephen, pagkatapos mong habulin si Xavion, ang mga pangunahing karera ng Dark World ay sumuko na sa paglaban. Sinamantala din ni Kiana ang pagkakataon para ipaghiganti ang Glacis. Maliban sa Mevraes, ang iba pang 3 sa 4 na sinaunang lahi ay inalis. Ang 4 na sinaunang lahi ay hindi na umiral. Pagkatapos noon, ang madilim na mundo at ang Endless Plane ay naging mapayapa, at walang makabuluhang nangyari, kabilang ang digmaan. Maikling ipinaliwanag ni Stephen ang mga nakaraang pangyayari. Nakahinga ng maluwag si James dahil bumalik na sa normal ang lahat. Sulit ang mga sakripisyong ginawa niya. Matapos malaman ang kasalukuyang sitwasyon, sinabi niya, "Tara na." Curious si Stephen sa nangyari kay James. Gayunpaman, hindi siya nagalit dahil hindi ito dinala ni James. Umalis ang dalawa sa lugar at nakarating sa Elysium Hall ng Endless Plane. Hindi, tumanggi ako, Kuya Baboy ka. Mas mabuting isuko mo ang Elysium Hall ngayon. Tingnan mo kung gaano karaming katawa-tawa ang nangyari habang ikaw ang namamahala sa Elysium Hall. Pagdating ni James sa main hall, narinig niya ang mainit na pagtatalo. Anong nangyayari? Naputol ang pag-aaway ni Ziraya at Quattro nang may biglang boses. Agad na napalingon ang lahat sa entrance at nakita ang dalawang lalaking naglalakad palapit sa kanila. Lumapit sina James at Stephen. Natigilan, napabulala si Quattro, General. Hindi ka papatay. Tanong din ni Ziraya na nagulat, James. Bumalik ka na. Oo. Bahagyang tumango si James, sinilip ang bulwagan, at nakita ang maraming pamilyar na kakilala. Sina Kiana, Cairo, Jada, at ang kanyang kapatid na babae ay nasa bulwagan. James. Sumugod si Kiana at nakangiting sinabi, bumalik ka na. Ipinaliwanag ni Kiana, si Ziraya ay nakikipaglaban kay Quattro dahil sa posisyon bilang Panginoon ng Elysium Hall. Inosenteng sinabi ni Quattro, noong huling laban, ibinigay ko ang lahat at muntik na akong mamatay. Malaki ang naiambag nito sa bagong eroplano. Ako dapat ang master ng Elysium Hall. Pinabulaanan ni Ziraya, ayaw kong makialam, ngunit ang baboy na ito ay nagdudulot ng maraming gulo sa bagong eroplano. Kalmadong sabi ni James, tama na. Hindi rin naman worth it ang pag-awayan. Pagkatapos, lumingon siya kay Quattro at sinabing, dapat kang kumilos. Naging maayos ang ugali ko, inosenteng sabi ni Quattro. Curious na tanong ni Kiana, since you're back, ibig sabihin patay na si Xavion. Pinatay mo ba siya? Oo, bahagyang tumango si James. Habang nasa Anserlo's era, isinama ni James ang kanyang kaluluwa sa Pormasayon, at siya ay nagwasak sa sarili. Maging ang Xavion, isang powerhouse sa ika-6 na yugto ng Transcendental Bliss rank, ay napawi. Mabuti, nakahinga ng maluwag si Kiana. Ipagpatuloy niyo lahat ng ginagawa niyo. Babalik ako sa Heavenly Court, palm ni James, saka lumabas ng main hall. Pagkaalis ni James, lahat ay nakatingin kay Stephen nang nagtataka. Pagkatapos ng nakaraang labanan, pinahintulutan si Quattro na mamuno sa Elysium Hall. Gayunpaman, hindi niya pinagkadalubhasaan ang Genesis path ng bagong eroplano. Si Stephen naman ay kabisado na ito. Logically, si Stephen ang Panginoon ng bagong eroplano. Tumingin si Ziraya kay Stephen at galit na sinabi, say something, Stephen. Ang tanggang baboy na ito ay nagdudulot ng napakaraming problema habang namamahala sa Elysium Hall. Ngumiti si Stephen at sinabing, ayos lang basta hindi siya masyadong mapahamak. Hindi mahalaga kung sino ang mananatiling namamahala sa Elysium Hall. Speaking of which, hindi mo ba gustong pumasok sa prison world? Ngayong bumalik na si James, pwede mo siyang hilingin na ihatid ka.
Matagumpay nang umiti si Quattro at sinabing, tumigil ka sa pakikipag-away sa akin, Jiraiya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa Elysium Hall habang namumuno. Si James ay lumitaw sa labas ng Human Race's Heavenly Court. Tumayo siya sa South Heaven Gate at sentimental na tumingin sa mga gwardya na nakatalaga. Hindi niya akalain na ang paghabol kay Xavion ay haantong sa napakaraming bagay. Nagtataka siya kung ano ang nangyari pagkatapos ng kanyang kamatayan at kung bakit nawala ang Helicon Road. Hindi pa rin niya malutas kung bakit limitado ang mga tala tungkol sa Halcyon Road sa kanilang kasalukuyang panahon. Isa pa, misteryo pa rin ang dahilan kung bakit muling nagkatawang tao si Zizzle. Bumulong si James, isang mas malawak na lugar sa labas ng Dark World. Biglang sumigaw ang isang guard, sino nandyan? Pinalibutan ng ilang gwardya si James. Ito ang makalangit na hukuman ng lahi ng tao. Kung wala kang pasok, bilasan mo at umalis ka. Tahimik na tiningnan ni James ang gwardya at hindi sila pinahiya. James. Sa sandaling iyon, may lumapit na general. Siya ay may kayumangging balat at nakasuot ng makantab na baluti. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Henry si James. Pagkatapos, mabilis siyang sumugod at sumigaw ng masayang, bumalik na si James. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa Heavenly Court. Swoosh! Swish! Swoosh! Ilang liwanag na sinag ang bumaba sa lugar. Ilang tao ang dumating sa labas ng South Heaven Gate matapos marinig ang tungkol sa pagbabalik ni James. James. Maraming tao ang nagpakita na may kagalakan na mga ekspresyon. Isa-isa silang nilibot ng mga mata ni James. Matapos maipanganak ang bagong eroplano, lahat sila ay pinagpala, at ang kanilang mga lakas ay bumuti ng mabilis. Ngayon, sila ay nasa Holy Celestial Rank. Marami pa nga ang nakapasok sa Martial Celestial Rank at sa Holy Celestial Rank. Nakangiting sabi ni James, hindi na magtatagal at mas maraming pagkakataon ang lumitaw. Dapat mong gamitin ito ng husto. Higit pang mga pagkakataon. Natigilan ang lahat. Tumango si James at sinabing, oo. Ang aming kasalukuyang eroplano ay bahagi ng dating ancestral site. Sa lalong madaling panahon, isasama ko ito sa prison world upang maibalik ang ancestral site. Kapag naging matagumpay ang proseso, hindi mabilang na mga biyaya at pagkakataon ang darating. Tuwang-tuwa ang lahat sa balita. Sa kanilang cultivation ranks, mahirap talagang pagbutihin. Kung may pagkakataon, nais nilang samantalahin ito. Bumalik si James upang muling makasama ang lahat at ibahagi ang mabuting balita. Pagkatapos niyang manatili sa Heavenly Court ng ilang oras, umalis siya at tinungo ang Mevraye sa Dark World. Alam niyang pumasok na rin si Talvolay sa ritual rank at gusto niyang suriin ang kanyang kalagayan. Ang mga pumasok sa ritual rank ay mamamatay at babalik sa kadiliman. Higit sa lahat, gustong malaman ni James kung umiral si Ziel sa panahon nila. Kung gayon, mapapahamak si Talvolay. Umalis si James sa bagong eroplano at tumungo sa teritoryo ng Mevrayes. Ngayong nakapasok na siya sa Transcendental Bliss rank at nakabisado na ang hindi mabilang na mga primitive na inscription, maaari na siyang maglakbay ng mas mabilis. Hindi na niya kinailangan pang umasa sa Boundary Breaker runes, dahil superior ang kanyang bilis sa paglalakbay. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa kinaroroonan ng mga Mevrayes. Noong nakaraan, ang madilim na mundo ay may 4 na sinaunang lahi. Gayunpaman, ang Yefteres, Suunteles, at Zoltrems ay nawasak sa nakaraang labanan. Sa 4 na sinaunang lahi, ang mga Mevrayes na lang ang natira. Gayunpaman, ang Mevrayes ay hindi pa naging pinakamalakas na lahi ng Dark World. Sa halip, muling lumitaw ang Dragon Race at nalampasan ang iba pang mga karera. Ang pinuno ng lahing Dragon ay ang pinuno ng mga Shadowers. Si James ay lumitaw sa labas ng espiritual na bundok ng Mevrayes. Bagaman pinuprotektahan ng isang Pormasayon ang teritoryo, madali niyang madaanan ito. Nang hindi man lang nahawakan ang Pormasayon, nag-teleport si James sa kabilang side. Matapos mahanap si Talvolay, agad itong nawala sa lugar. May kakaibang lugar sa likod ng pangunahing bundok ng Mevrayes. Umupo si Talvolay sa isang lotus na posisyon sa lupa, at malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan.
Sa sandaling lumitaw si James sa lugar, naramdaman niya ang malakas na presyon ng Dark World. Napakalakas nito at tila sinusubukang lamunin si Talvalay. Nagpumiglas si Talvalay na nilamon ng puwersa. Nagumbok ang mga ugat sa kanyang mukha, at ang kanyang ekspresyon ay pumipilipit sa sakit. Pinakilos na niya ang kanyang lakas, ngunit unti-unting lumakas ang pressure. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkatalo sa puwersa. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Nais niyang mag-obserba para matuto pa tungkol sa ritual rank. Gayunpaman, maliwanag na nasa limitasyon niya si Talvalay. Mabilis siyang humakbang at pumagitna. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng isang kamay, hindi mabilang na mga inscription ang nabuo upang bumuo ng isang maliit na mundo at hadlangan ang madilim na kapangyarihan. Matapos mabalot sa inside the inscription world, humihingal si Talvalay. Pinunasan niya ang pawis sa noo. Pagkatapos, tumingin siya kay James at nagpasalamat, "Salamat." Kinaweyan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Gumamit lang ako ng ilang inscription para mabuo ang espasyong ito para pansamantalang putulin ang koneksyon sa Dark World. Kapag nagkalat ang mga inscription, ikaw ay lalamunan." Damn it! Nagmura si Talvalay, "Habang lumakas ang lakas ko, lumaki ang kapangyarihang lumulunok sa akin. Nabasa ko na ang hindi mabilang na mga sinaunang aklat ngunit hindi ko pa rin alam kung ano ang nangyayari." Paliwanag ni James, "It's an incredibly bizarre rank. Ilan lamang sa mga nabubuhay na nilalang na nakakuha ng magagandang biyaya ang papasok sa ranggo na ito. Sa kasamaang palad, pagkatapos makapasok sa ranggo, lalamunan ka ng madilim na mundo at ibabalik ka sa kadiliman." Kanina pa niya iniisip ang ritual rank. Noong una niyang narinig si Zovian na nagsalita tungkol dito, hindi kapani-paniwalang naguguluhan siya. Bakit lumitaw ang ritual rank, at bakit kinailangang isakripisyo ang ilang buhay na nilalang pabalik sa Dark World? Naisip niya ang posibilidad na magkaroon ng kamalayan ng Dark World. Gayunpaman, hindi niya maabot ang ilalim nito, kahit anong pilit niyang pag-isipan ito. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Tumingin si Talvalay kay James at nagtanong, "I'm helpless. Sa panahong ito, kailangan kong manatili sa pag-iisa at labanan ang Dark Power. Mapahamak ako kung hindi ka lang nagpakita ngayon." Sabi ni James, "May paraan palabas." Alam ni James kung paano maiwasan ang mapahamak sa ritual rank. Gayunpaman, walang ideya si James kung umiral si Zyle sa kanilang panahon. Mamamatay si Talvalay kung si Zyle ay maaaring lihim na humila ng mga string mula sa dilim. Ano ito? Nag-aalalang tanong ni Talvalay. "Manatili ka sa mundong ito sandali. Kailangan kong gumawa ng ilang bagay at i-verify muna ang isang bagay. Pagkatapos kong isama ang aming eroplano sa prison world, sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin," sagot ni James. "Okay.